Hi guys! We're back in Japan at medyo malamig na dito sa Osaka. Unlike nung unang dating namin, medyo mainit-init pa ngayon. Naka-thermal wear na ako. And on this video, papakita ko yung 48 hours itinerary namin dito sa Osaka. Medyo chill lang para if ever may kids kayo, pwedeng-pwede itong itinerary dito. Kaya, let's go! By the way guys, may tip ako, maghanap kayo ng hotel malapit sa Dotonbori para kahit paano, malapit-lapit yung Shinsaibashi, pati yung Glikusai na pwede nyo puntahan kahit hindi nyo na ilagay sa itinerary nyo sa gabi dahil dun yung pinamagandang view ng Dotonbori, di ba, is mapupuntahan nyo siya, di ba? And marami din mga thrift shop, no? Mga mura din pala mga thrift shop dito along Shinsaibashi, kaya try nyo pa rin. It's second week of November nga pala dito nung pumunta kami sa may Osaka Castle. And medyo nagdidilaw na. Nag-uumpisa na mag-peak yung yellow. Then I think mga 2 weeks or 3 weeks pa yung magiging red yung scenery dito sa may Osaka Castle. Pero pwede na. Medyo maganda yung mga pictures namin. So makikita niya sa FB ko at sa IG syempre namin dalawa ni Jamimi Vlogs. Ayun no? Yay! Naka-4 na balik na kami sa Japan. Pero after 4 years pa namin to binalikan tong Osaka Castle. And it is magnificent pa rin, ang ganda pa rin. Even mas maganda yung una namin punta kasi peak yung kulay ng autumn nun eh. Ang dami kaming pictorial lang, dami ko nagawang profile picture nun. But still, maganda pa rin. And the scenery is still good. Medyo hindi nga ganun karami tao eh. Baka tapos na yung mga tour. And naiwan na lang yung mga DIY travelers like us. Pakita ko sa inyo yung best shot, no? Pang-picture kayo sa Osaka Castle. Nandito tayo ngayon sa Shinsekai. Yan, medyo vibrant ang kulay dito. At ito yung famous spot ng pictorial nila eh. Ito yung makikita nyo sa mga vlogs. Yan. Diba? Mas maganda ito pag gabi. Ito na si Miles Morales. Nice one! Hi! Ito yung maganda pag malapit sa hotel yung Dotonbori, no? Pwede mong gumala-gala anytime you want. Tapos makikita mo iba't ibang perspective ng Dotonbori, Shinsaibashi, Glikusai. So at least, di ba? Hindi yung parang nagmamadali ka mag-picture or sumama sa madaming tao. Katulad ito, ang dami sa likod ko. Dami nila! Sobrang dami! Anyway, baka back to hotel muna tayo. Tapos, the next day, gala ulit tayo. Day 2 na tayo dito sa Osaka and we're going to the Kobe Beef Ramen. Kasi nung nasa Kobe kami dati, ay natry namin yun. Medyo malamig na dito. Kakaroon ng konting paambon-ambon tapos 9 degrees. Kaya naka full jacket na rin ako ngayon. Anyway, sana bukas yung kainan namin kundi mauuwi kami sa Nakao. Arigatou gozaimasu. Let's taste it. Itadakimasu. Sarap. Broth with salt. Oo nga eh. Akala ko, magiging parang pale lang yung lasa kasi salt base. Usually, pinakain namin is mga pork broth talaga na ramen. Pero masarap siya. Beef broth nga ito, ang galing mo. By the way guys, hindi ito nakikita sa Google Maps eh. Nadaanan lang namin tapos naalala ko lang yung dati kong kinain Kobe beef ramen. I'm expecting na ganun siya. Magkaiba siya. Mas maganda or mas masarap pa rin yung dati namin kinainan nung 2019 sa Kobe. Pero not bad to. Mas masarap pa rin to doon sa mga famous na ramen shop na na-try namin recently and nung 2019. Ito siomai.
I try this. Try it. Noodles are well cooked. Dapat makain ito within 10 minutes eh. Alam niyo ba yon? Hindi ko kaya. Para hindi maging saging noodles. May Kobe beef sushi din sila. Pag nasarapan ako dito, bibiling ko yan. In terms of Kobe beef, mas masarap yung sa Kobe. Ito parang sakto lang. Pero, pwede na rin. Finish! Walang natira. At ayun na nga, kasama sa 48 hours in Osaka ay puro shopping na lang. Kasi sa totoo lang guys, kung medyo halos pabalik-balik na sa Japan or nakapunta ka na mga twice, thrice, susunod yung hanapin yung mga thrift store. Dahil ang daming mura talaga dito sa Japan. Mga used sila pero iba hindi used. Pero mostly used pero in very good condition. Katulad ng mga nabili namin recently. Pero ngayon, pupunta syempre tayo kasama yung pagpunta sa mga attraction. So we are going to Temposan, Harbor City. Tingnan natin kung anong makikita natin doon. Okay? Arigatou gozaimasu. We're here again.